Magandang araw mga kabalita. Usap-usapan ngayon sa social media ang lumang issue na muling nabuhay matapos ang pag-amin ng dating child star na si Alvin Aragon tungkol sa pagnanakaw umano niya ng cellphone ng singer na si Chris Lawrence noong taong 2006. Matapos kumalat ang kanyang confession video, isang panibagong video naman ang ibinahagi ni Chris sa Facebook kung saan ipinaliwanag niya ang totoong nangyari sa gabing yun, at kung paano nawala ang kanyang cellphone. Body, ang nangyari noong 2006. Ayon sa kwento ni Chris, naganap ang insidente noong panahon na kasagsagan ng kanyang career. Magkasama umano sila noon ng kapwa singer na si JR at nagpunta sa isang bar. Doon nila nakilala si Alvin Aragon. Matapos ang inuman, tila nabitin pa umano sila, kaya nagpasya si Chris na imbitahan ang grupo na ipagpatuloy ang kasiyahan sa kanyang bahay. Isang simpleng after party na nauwi sa hindi inaasahang pangyayari. Ang biglaang pagkawala ng cellphone. Habang nagkakasiyahan sa bahay ni Chris, hindi niya napansin na nawawala na pala ang kanyang cellphone. Walang komosayon, walang nagpaalam, bigla na lamang itong nawala. At sa loob ng maraming taon, nanatiling misteryo kung ano talaga ang nangyari sa gabing iyon. Ang reaksyon ni Chris ngayon. Sa kanyang video, sinabi ni Chris na matagal na itong nangyari at wala na siyang sama ng loob tungkol dito. Sa katunayan, aminado siyang naniniwala siyang mabuting tao si Alvin. Hindi na raw mahalaga ang nawalang gamit, mas mahalaga ang katotohanang nagbago ang isang tao. Ibinahagi rin niya ang kanyang pananaw na ang mga pagkakamali sa nakaraan ay hindi dapat maging hadlang sa pagbangon at pagbabago. Pahayag ni Chris Lawrence. Si Chris Lawrence, yung singer, ninakaw ng cellphone niya yun sa bahay niya. About the video that's going around, yung kay Alvin, sa mga gustong makinig lang ng story time, ito yung totoong kwento nun. So the year's 2006, gusto namin lumabas ni JR nung gabi na yun. We went to the Tomas Morato area. Guys, this is 20 years ago, okay? We went to the bar, bought some drinks, may mga nakilala kami mga tao. Kasama si Alvin dun. Nagpakilala nga siya na he's part of Starstruck daw. And we were all drinking, kwentuhan. Okay, balik tayo sa kwento. So we're at the bar, nakilala ko si Alvin. And I think he was with 2 or 3 other people. So eto na, nagsasara na yung bar. Medyo bitin kami sa inuman. And so in-invite ko sila sa bahay. Pumunta naman sila. So they came to the house. We started drinking in the studio. Pansin namin na sumisikat na yung araw. Pack up na and umalis na sila. Eto na. When I was going back to my room, I noticed that nawawala cellphone ko. Hanap ako ng hanap, wala nga ni. Tinawagan ko yung isang friend niya. And I was like, hey, have you guys seen my cellphone? Sabi nila, wala. Wala daw sila nakitang cellphone, ganyan. For me, nakakapagtaka. Kasi hawak-hawak ko naman dun sa studio. And 4 lang naman kami. Talagang it's weird. So I think na-guilty yung isang friend niya and tinawagan niya ako. And inamin na si Alvin nga kumuha. And I was like, dude, why would you do that? Why would you steal from me in my own house, bro? That's so disrespectful. So long story short, nagsorry siya. And honestly, my fists were balled about. Gusto ko siyang suntukin, pero I know that violence is never the answer. So, I said, it's okay. Medyo binibigyan ko pa rin siya ng attitude. Understandable naman kasi ninakawan nga niya yung cellphone ko. But that was 2006. That was a story that I know he's in a better place now. I know he's Christian and alam ko naman mabait si Alvin. So, ikaw kasi Alvin, kinalimutan ko na yun. Pinaalala mo pa. Oo nga, naibalik mo ba? Hanap ako ng hanap, wala nga ni. Si Chris Lawrence, yung singer, ninakaw. Reaksyon ng netizens. Dahil sa 2 viral videos, umani ito ng sari-saring reaksyon mula sa publiko. May mga netizens na nagulat sa revelasyon. May mga humanga sa katapangan ni Alvin na umamin. At marami rin ang pumuri kay Chris sa kanyang pagpapakita ng pagpapatawad at maturity.
Ang insidenteng minsang naging personal na karanasan ay ngayon ay nagsisilbing paalala na ang nakaraan ay maaaring masakit, ngunit ang pagpapatawad at pagbabago ay posible.